Ayun, ito. Puntahan pa natin 'tong video na ito. Okay. Puntahan na natin 'to, ito. Kuya The Kings. So, i-upload ko ngayon yung video kung saan ang nagpunta ako sa may Bangbang. Sa Bangbang, Bulacan kung saan. Dito pinanganak si Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, at nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-interview yung isa sa kamag-anak niya. Oo. Ayun, napakatindi nito. Durog na durog talaga dito si Kulaong. Kuya Shooter MK, ayan, 45, shoutout po Okay, oo nga, tama yun. Ginagamit yung pangalan ng Diyos, di ba? Mark Alfred, mukha mo. Hindi tontuwa nga ako sa mukha ni Kulaong Kasi medyo mahirap po itong aking ginawa. Ang pinasok ko po kasi teritoryo nila, kamag-anak niya, kung saan siya dati nakatira. So hindi ko po alam dito kung anong magiging reaction nila. Alam ko, ang alam lang nila is nag-aaway kami ni Norman. So, itong mga tanong ko sa kanya at ang mga sagot niya sa akin is base lamang po sa aming kwentuhan dito, sa lugar na to. So kung ano man papapanood nyo, ito base lamang sa kwentuhan, pero hindi ko na po ipapakita yung kanyang muka. Medyo na ano lang ako kasi medyo komplikado nga. Sabi ko nga sa inyo, kamag-anak niya to mismong kausap ko. At siya po si Kuya Jeje. Talaga na? Oo, hindi. Dito ako ngayon dito sa Bangbang, sa Purok 2, siyempre. Hanapan naman natin ang good side, si Norman Mangusin, kasi sinasabi nga niya na dito talaga siya nagmula. At talagang mayaman yung kanilang lahi. Siyempre, yung mga kaibigan tayo dito, yan ito, mga kamag-anak to. Mga kamag-anak talaga to. Siyempre, sa kanila tayo magtatanong. Kaysa naman sa ibang tao tayo magtanong. Ano ba talagang si Norman, dito talaga nakatira yan? Oo. Dito, may bahay sila dito. Iwan ko na to, baka malaglag na. Kasi sa birth certificate yan dito. Ay, yung birth certificate niya dito. Ano? Tapos yun nga, yung siyempre maraming kaibigan yan dito. Yung sinasabi, pagka dumadating dito, pagtaas na kamay niya, lahat tatambay sa kanya. Kahit yung mga nagbibilang, titigil yan. Pupuntahan siya. Ano siya dito kumbaga mahal na mahal yung mga taga rito. Noong nung maliit pala siya. Ano ba trabaho ni Norman nung maliit pa? Ano ba? Ano bang trabaho? Yung elementary ba? O Yung elementary siya, nung bata ka. Rudy siya. Crudo. Ante, kumbaga bata. Yung kaya mga bata, mga yung kumbaga side niya. Side lang. Parang din kami, nagbabakal bote. Anong crudo? Ano pa pala crudo? Naglilinis ng jeep. Naglilinis ng jeep. Pagka may pumarada, lilinisin. Sa terminal gano'n. Nagbabakal bote si Kulaong. Putya ko, di ko naranasan yan Sa mga terminal. Tapos abot-abot lang. Kasi sinasabi nga, Pero ano, yung sinasabi nilang mayabang, hindi mayabang si... Oo. Hindi, siyempre, normal lang sa Oo. ganito. At ikaw, di Tropa, ba? kumbaga Oo. tropa. Lalo na pagka-tropa. Oo. Hindi, ikaw na mismo. Pwede ka magyabang dahil nasa ano ka Di ba? Social media. Social media ka Social media. Oo, para lang, yun ang magiging content mo, Para magiging... kailangan, oo. bilyonaryo ko. Bilyonaryo. Yung mga ganyan. Oo. Ikaw man, tatahimik ka lang ba siyempre sa media? Oo. Ganun yun. Pagka binabakbak ka, kabakbaka mo rin. Halos lahat ng sa kanya personally, pagkakaalam ko sa mga nagko-content sa kanya, personally, hindi nila kilala Hindi nila kalala. si... Yan ang importante. Pag magbablog kayo, importante, kilala nyo yung tao na tinitira mo o tumitira sa'yo. Yan. Kaya nga ako sabi ko nga dito, tingnan natin yung good side ni Norman. Yung good side na ginagawa niya, or kung meron makakulitan ng bata pa, yung kwentuhan ng lang, anong totoo. Maging makulit ng bata, mahilig maglaro. Kaya lang, yun nga, pag dumarating talaga yung Sinan Remy kasi, saka yan, pag-pisan buo. Pagpisang buo. Oo. Tapos, ang airpot ko kasi, mahigpit sa mga Antonio. Asan na to? Pero yung Antonio dyan, isinani Remy. Remy, saka middle name ng airpot ko, Antonio.
Oo. Kasi ang Lolo Jose, saka Lola Bini, magkapatid. Oo. Pero totoo yung pinanganak ng trilyonaryo. Hindi siguro. Dos lang. Taga-dos kasi siya. Taga-dos. Kasi yan eh. Kumbaga, tinatanong natin dito, yung sinasabi lang naman niya. Yun lang naman sinasabi naman niya. Pero, ito, alam ko si Norman, kahit ganun yan, hindi naman nananakit. Hindi marunong manakot siya. Hindi marunong. Sa totoo lang, yung Bambang na lugar, noong mga panahon ni Kulaong, ano po yan, yung hindi po yan, kumbaga liblib na liblib sa Bulacan-Bulacan yung lugar na yan, yung sa Bambang. Kaya po, kumbaga, itong si Kulaong, wala talaga ibang magiging buhay, kung hindi, Crudo Boys. Natira po ako ng Santa Ana sa Bulacan-Bulacan at sa may kawayan pa ako nagtatrabaho para lang talagang malayo ang mga trabahuhan. Kasi yun lang mapipili mo, Malolos. Or dito ka sa Gawing Balagtas, Bukawi, Marilao, may kawayan, diyan ka magtatrabaho. Pero sa Bulacan-Bulacan, wala ka talaga magiging kumbaga makukuhang trabaho na maayos. Wala ngang dyan wala ngang fast food dati dyan Kaya itong si Kulao talaga magbabakal bote. Yung pong Bambang, tatlong Bambang yan. Bambang 1, Bambang 2, Bambang 3. Bambang 2 pala itong si Kulao. Yun important. Umiinom ba? Nung umalis siya, hindi naman umiinom yun. Hindi, umiinom. Noong umalis siya rin. Bakit to? Siya Pero ano yan, year ano siya na, 5 yata, grade 6. Ganun. year ano siya naririto? Basta pag grade 5, huling batch niya yata nilang base doon sa nakausap kong grade 5 yung yung huling Nung grade 5 siya. Dito pa siya. last yata, grade, di pa to. Tapos, ba't sila napapunta ng Isabela. norte, sa Isabela? Nandun si si Gilbert. Oo, si Tatay Gilbert ang taga Isabela. Tawag na ni Pud, Pud Genius ba yun? Pudyo News. Tatay Berto ba? Sabi niya nun. Oo, si... Sino ako Tatay Berto? Walang Tatay Berto. Si Tatay Gilbert. Gilbert. Yun, oo. Pero alam mo sa Isabela kung saan nakatira? Yun ang hindi ko, sa isa. Pero pinapakita naman ng video kasi na yung pinupuntahan niya. Pinuntahan minsan ni Norman yan. Ano naman tawag dito, Lorenzo? Nag-Lorenzo siya. Lorenzo ang tawag. Yung Nonoy, Hindi. Norma, maaari, pero... hindi na tawag na Nonoy. Oo. Pero Norman yung ilan niya sa school, alam ko. Base doon sa kaklasik niya. Una kasi nagtanong niya, sumikat to si classmate, sabi niya sa akin. May mga classmate dito. Meron siyang kaklase. Tapos pa itatanong ko, kasi yung yun naman bakit naman naging Marcos? Totoo ba Ayun yung ang hindi ko masyadong natunghay ang istorya niya. Basta pagkalipat niya ng Bulacan, tapos pandemic, di ba sa siya, SNR. Oo. Sabi ng pamangkin ko, dito si yun taga rin daw siya, sabi. Di niya, may kachat pa niya kachat niya yung pamangkin ko. Tinatanong ako, sabi doon sa chat, kanino kang anak? Kay Jay po. Sabi gano'n, yung conversation nila. Sino tatay ni Jay? Ng tatay mo? Jesus saka Ludeng. Ang Jesus, Tanda niya. tito ko yun. Sabi nung Mangusi. Alam mo ba, ang Lolo Jesus mo, ang sabi sa akin, ako raw ang pinakabatarantado sa mga Antonio. Ganun lang yun ang kwento sa chat. Sige, tutulungan kita. Tutulungan daw yung pamangkin ko. Nung pandemic. Tapos nabalita lang nga nila Mayor Patrick na, kamag-anak ko pala si gano'n. No? Kapis ang buong ka. Pinatunayan naman itong dahil nga alam naman itong na kamag-anak talaga namin yun. Second kasi, Sa Antonio yun. San Antonio, Pero sa Marcos, hindi mo ka mag-anak. Marcos. Kasi, siyempre, kamag-anak ko, Antonio, si Nanay Remy. Antonio yan Ang hinahanap namin kamag-anak ngayon, sino kamag-anak niya sa Marcos? Si Yun lang.
Meron dito Marcos, kaya si Bembol yun. Marcos kasi. Diba, no? Kasi tataka nga kami, bakit niya ginamit yung... Francis yun ang- Leo, no? Siguro nga, merong istorya sila, bukod dun sa nalalaman namin dito. Baka merong... Totoo. Boss! Kasama niyo pala sila Santiago. Eh. Ayun lang, kasi sabi ko nga, kaya pumunta rito, siyempre para malaman naman yung kwento ni Norma. Kasi yung iba, si Norma lang nagsasabi, gusto na mamalaman ng iba, yung mga naging kaibigan o kamag-anak na hindi naman masamang tao, kumbaga ganon. Kasama, hindi ba ganun kasama si Hmm. si Norman Lorenzo? Mayabang lang. Oh, normal. Normal na rin. Hindi, ano yun? Ang bumubuli dyan, alam mo kung sino. Hindi. Ano yun, siguro kung ganun siya, nabuli nung araw, kaya medyo... Yun. Kaya ganun si Kulaong. Kaya nagpanggap na mayaman, nagpanggap na makapangyarihan. Kasi nga dati, pinipitsarahan lang. ano. Kaya medyo Ay, Ate Brigera Vlog, shoutout ha. nagbabaw eh, nung medyo umangat. Okay, huwag na hindi na ako pwedeng bulihin ngayon, parang ganon. Hindi talaga niya, close na eh. Yung bata pa yan. Yung Diba? kanyang pretend. Kasi lagi niya nako-close slide ng Oo. Oo. Kaya lagi niya sinasara para hindi siya maganon. May basketball kasi nung... Yan oh, mag-beer muna tayo. May basketball na sa Duhatan, di ba? May sa Duhat doon, sa kanila. Sa Lolo Sir. Sa Miguel Porte, no? Oo. Sa unahan. Ang bahay kasi nila, Nandileng, si Kalbo, si anong pangalan si Oka, Si Oka. saka Lolose, saka Bakante. Yung Bakanting lote, sa Lolo Milyo kasi yun eh. Nabili na. Nabili ni Rani. Rani, Oo. Yung... Ba't sila na umalis yan? Eh, Nakita yun lang. hindi, siguro, kasi nga medyo hirap dito ang buhay. Dati. Dati. Oo. So hindi pinanganak na trilyonaryo, yun lang. Ako, teka. Parang sa figura mo, parang nakita ko si Casper eh. Parang may pang ano na tayo kay Casper. Ipantapat na tayo kay Casper. Hindi ako naman kasi, gusto ko lang kunin good side. Sa bote pa lang to. Ha? Sa bote pa lang yan. Ako, nagkikita-uwi tayo sa Marilao. Ah! So yun, yung kamag-anak mo nga talaga. Kilala mo. Kasi ang pag sinasabi niya, lahat na kamag-anak niya is sa Marcos. Si Troy Lanino. Hindi. Hindi sa Marcos, ano. Kaya nga, tinitanatan. Lubredo kami. Lubredo. Ano Lubredo? Marcos sila eh. Lubredo kami. Kalaban pa rin. So yun guys. Si Kuya pangalan niya? Jeje. Si Kuya Jeje, taga rito talaga, taga Purok Dos. Alam niya ang buhay ni Norman, kilala niya kasi kamag-anak nga. Uno ko, sila dos. Sa uno ka, sila sa dos. So mamaya makikita niyo yung bahay kung saan dati nakatira si Norman. Pupuntahan din natin. Bakura na lang. Bakura na lang ba yun? Bakura na lang. So wala na doon. Yan o, nakita nyo na. Si Norman, isang mabait yan. Kumbaga, nabuli lang nung bata pa yan. Kaya siguro, nung magkaroon, siyempre gusto niya, hindi na siya bubulihin. Ni-repost yun. Mga, ganun lang talaga ang buhay. Kaya lang, sabi ko nga, ganun pa man, dapat hindi natin ginagamit sa kalokohan. Pagka may pera ng involved dyan, medyo mahirap na dyan. Kaya hanggat may pagkakataon magbago. Kasi, Itong interview to, walang halong pera to ha. wala. Ang ano nito kasi, Birlang to ha. Wala to. Ito kwentuhan tropa. Kasi, kaibigan ko si Mayor. Dito na rin lang ako. Kasi lagi niyang binabanggit ni Norman na dito kasi, dito yan sa Bangbang. Pagpunta ko dyan, pagtaas ng kamay ko, lahat tatambay dyan, titigil. Kahit naglalaro ng bilyar yan, babati Special sa lang siya kanya. punta rito. Naka-limousine siya. Nakalimo si. Oo. Hindi, ano yata yung kulipo dito? Hindi, yung team siya no. Ay, Mustang yan. Yung Mustang, Mustang to. yung Mustang niya kulay puti. Oo, Mustang na Hindi, kulay puti. hindi. Team nung una. Yung inaat niya. Oo. Pandemic time yun. Sa Candide, bago pa. Bago pa. Bago pa Sa mag-pandemic. Candido yata yung sakay no? Tapos, Siya lang mag-isa. Kasi nagpupunta rin. Siya lang mag-isa. Sila mag-isa no?
Ay, siya lang mag-isa. Si ano, madalas dito. Yeah, boss. Kapatid. Boss ni 8 years. Si Jam, yung kapatid si Alam Jam. niya yung kwento niya. Ayoko na sana. Ay, sige, okay lang. Hindi, kahit boses lang, boss. Kahit boses. Kasi tataklo ba ko lang Kilala ko kung si ano to. Froilan. Mas sinabi pa nga lang ko ah. Ay, sorry. Hindi, kwento lang. Ano, Edit na lang ah. Oo, walang mukha yan. Huwag mo na sasabihin ko yun. MA na MA. yan. MA, ah. Hindi na lang ako. Oo. Hindi natin mapakita yung mukha nila, tataklo ba natin. Pero talagang legit na nandito talaga ako sa Bambang. Oh. Siyempre, tatanong-tanong nga tayo na naging buhay niya. Malay mo, matulungan natin si Norman na mapabuti sa tingin ng iba. Yun lang naman yun eh. Pero, titingnan natin kung totoo yung ibang kwento niya. Mga ganon. Off the record na. Mm. Dalawa na, dali mo. Tao mo pala dati si Jam. Ano yun, boss? Alam mo, palit pa lang siya. 8 years old. At hindi ko matanda ko, mahabol ako ng test picture. Ano yung... Je, alam mo yung hawak mo kami sa basketball noon? Sumusunod-sunod sa akin yan. Mula noon, hindi na humiwalay sa akin. Doon yung pinapatulog ng lolo ko ng mami ko sa bahay namin. Malaking bahay. Mm. So hanggang sa lumalaki, hindi na humiwalay talaga hanggang 19 years old yata, pabalik-balik siya Isabela sa amin. Pag umuwi yan, maraming dalang mga saging. Oo. So sa amin natutulog talaga. Sinasama namin sa Green Hills, lahat. Mm. Mga family members, talagang hanggang sa nung bago mag-pandemic, namatay yung lola ko. Siyempre, papastor-pastor na. Mm. Eh, kasi nasa Manila na rin ako nagtatrabaho. Pagbalik ko, may mga dalang ano yan. Sabi ko, oh, kumusta ka na? Jerome? Hindi ako yan. Para bang si Jerome merong... Para bang katulad nito, naghahalusinate din. Oo. Nung lumalaki. Siguro, pero matatalino na. Matatalino. Matatalino naman. Oh. Ngayon, sabi niya, kuya, kung pamilya kayo sa main avenue, yung hypermart ngayon, dating macro yun eh. Oo. Diba? So, manager daw siya doon. Sabi ko, Jero, paano ka makakapag-manager eh? Sabi ko, alam mo, loloko mo na naman ako. Ilan ako. Hindi, sabi Sa Cubao. Yung parada ng... Bigay sa akin number, tinawagan ko. Sabi ko, doon ako sumasakay from Toyota. Ortigas ako. Papunta ron. Kaya tanong ko. Kilala pa kayo ganyan na dito. Ako wala. Tinawagan ko. Sabi ko, kung loloko mo, tumatawa siya. Pero alam ko, nagsisikap siya. Nagpapaano. Hanggang sa itong 20 pandemic na, so friends kami sa Facebook ni Jerome yun. Jerome, si Jam. Sabi sa akin, sabi ko, kuya, ano balita? Sabi Jerome, itatanong ako sa'yo kung magagalit ha. Para ka kung kamukha ng kuya mo to si ano, yung hindi siya sumasagot. Naka-loudspeaker siya. Kasama ko yung ano si Pulis, siya. Sabi niya, kuya, kasi sa totoo, iba diskarte ng kapatid niya, hindi namin siya pinakinggan. Oo. Hindi ngayon, ganun ba? Huwag na rin natin pag-usapan nila. Pero tanong ko siya yun. O kung ikaw, o di tapos na ka ako, sige, kita tayo. Hanggang itong 2 years after nun, lumabas yung interview na pinagmumura niya namin. Oo, sinang Remy. Oo. Ngayon, tinawagan ko. Siguro ito nga, napipilitan siguro ikubli na lang. Oo. Doon ako na-instigger ko. Pero hindi ko na siya, dahil pagtatanggol ang pagbabalik ng, ano yan, pare? Hindi parang, Agila ng Norte. Agila ng Norte. So parang kinukonsinti mo na. Oo. Siguro dahil kapatid pa rin, di ba? So wala nun, nag-reach out sa amin, hindi ko na pinapansin. Dahil, Nag-away pa yung dalawang yan, nagmurahan yan eh. totoo. Yung dalawa. Siyempre, sa isang magkapatid, pero sa pera din ang pinag-awayan. Kasi alam ko naging story kung bakit sila nag-away. Kasi yung followers ni Norman, nagla-live si Jam, pumupunta sa kanya, nawawala ng followers ngayon si Norman. Nagagalit siya, na huwag siyang pakalman. Kaya lagi siya sinasabi, na huwag mong pakalman ang mga followers ko. Yung kapatid ko kasi, pwede ba off the record ba? Hindi, dito lang naman. Boses lang naman. Yung kapatid ko, hinawakan ng kaso niya. Yung details ng detail Sa contact office mo. of Solicitor General. Parang sabi, So doon siya, sabi niya, kuya, oo. kapatid ni Jerome, Hindi ko hawak mas- ng kaso. hindi, ibig sabihin, Hindi nga daw niya alam kung bakit. sabi ko na may chat si Pero parang secretary. nasa Para hindi na ako mag-explain. Tapos may pinagsimulan yata nun yung parang gold bars na. Ang gold bars, ang gold bars. Sa ano pa? Sa parang Baguio, Nueva Ecija, parang Siya daw nagtago ng maraming ginto. Message request So yan, to make it short, talagang yung natatawa kami. Although ako inis na inis, pero pag napapanood ko, natutuwa ako. Natatawa ka na lang. Natatawa ako sa Kasi alam mo yung story eh. Oo. Kumbaga, kahit ano yabang mo, alam ko naman yung storya. Tinok mo
Tapos nag-Christmas party na naman yung misis ko kahapon. Mm-mm. Sabi Ryan, taga wala ka daw. Naku, yung ano ko, taga dito, yung kasama ko, idol na idol yan. Pinaliwanag ako. Naku. Yun naman awareness naman. Kami naman awareness kasi marami ng na OFW na kawawa. Ito mga awareness lang. Ito mga in-fairness mga kay Norman. Ang gusto naman namin dito magbago Yun lang. Wala nang maloko. Yung mga, although marami kaming alam, kaya lang yung iba, naniniwala pa rin tuloy pa rin nagpapadala, wag itulong na lang sa iba. Pero sayang nung magaling sana yung kung ginamit ko sa ayos. Oo. Kasi nung una, di ba, binigyan ako ng bigas. Binigyan niya ako ng bigas Nung binigyan niya ako ng bigas, so buong paniniwala ako na tumutulong talaga to So, naipamigay yung bigas, after nun, kinuha niya ako entertainer sa social media. Boss, nakasubscribe ko sa'yo, pinanonood kita. Di ba? Tapos, marami nagbibigay. Nung malaman ko na hindi sa maganda ginagawa, umalis ngayon ako. So, doon ako tinitira. Binanta ko raw yung bigas. Sabi ko, Diyos ko po. Di ba? Doon ako kinakana. Sabi ko, hindi mo naman ako kukunin empleyado kung ninako ko yung bigas mo Tsaka yung ipapapulang naman siya. Ito nang like. Oo, naka-live yun. Kasi naka-credit lahat sa kanya yan. Laki-laking tao niya nun. Sino ba ako? Laki nung kanita mo, 5 million nun. Ewan ko, kaya sa amin, ang amin naman, matigil na. Kung ba matigil na. Kasi ayaw na namin may madamay pa ba. Kasi marami nang nadamay na may namatay na, may nawala na. Kita nyo ang tagal na nung siguro mga 3 days ago, 4 days ago, in-upload ni Kuya Erwin yung nagdadrive yung pinsan ni Kulaong, nagdadrive tapos pinakita yung dating kinatitirikan ng bahay nila. Walang rebat si Kulaong doon. Ang sinabi lang ni Kulaong doon, yung Crudo Boys. Pero wala siyang rebat kahit isa patungkol dito sa ginawa na ito ni The Kings. Tapos ngayon dito rin sa vlog na ito, wala ring rebat si Kulaong. Kasi alam niya, totoo Saka mga kamag-anak na ni Kulaong to nagsasalita kaya wala talaga siyang maire-rebat Sige na ko na. Kaya yung sabi niya, pinanganak akong sobrang yaman, pinanganak akong trilyonaryo. Lahat yon ay parte ng panloloko. Parang meron siya. Sensitive kasi. Di pang ano lang. Parang meron siya dinikit na si Gerald. Lumaki siya. Parang mino. Wow. Kaya kung ako natin, sabi ko, Kilala mo kasi Jero. Kilala mo kasi Jam. Tinawag pang Tingris yan. Kasi nung kasagsagan ni Mike Prince, nag-brain pa yan. Kinuha ko pang player yun ng press Yan ito, coach ko na Oo. in-insert ko yan doon. Kaya ako tawagin yun si Tingris. Penguins. Di ba may kakaila yung isa. Oo. Kaya na ano namin dito, talagang hindi tinatanggi yung amay si Tate Gilbert. Si anak ng Pasipiko. Yung Gilbert na parang yung tsura mo. Oh, may tsura. Ala ko nito boss. Kaya ang tinatanong ko, mga kamag-anak. Ay, yung Gilbert talaga. Oo. Hindi, itong mga kamag-anak na to sa Nanay Remy, siyempre tatanungin ko, totoo bang anak ni Nanay Remy? Totoo bang anak ni Pacifico Marcos? Ayun, yun nga yun. Pero nga pala, sabi sa akin ni Jam, Remy, ano siya, parang umangat ng konti yung ano niya kasi nag-abroad with Master Baker ko sa Cueva. Hindi, Cuevas dito sa Cuevas Bakery, dito yun eh. sa abroad, Dubai yata ano. Oo, kaya napangasawa niya si ano Yung babae. yung Japan. Na ano yan? Hindi, iba pa yung Japan yun. Iba yata. Bukod pa yan. Iba pa yun, may una doon, may una doon. Siya pa yun. May una doon. Hindi yung sa Japan. Parang 10 kilo. Ano yun, parang For her yun. Timid only. For her and for 1.5 years.
Kasi may business transaction kasi sila. So kailangan nakakonvene yung pangalan nila. Pero totoong yung bahay niya sa ano? Green Meadows, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Yun meron siyang merong handler sa kanya na kailangan may pakita niya na talagang maayos ang buhay niya, mayaman siya. Para pagtakbo niya sa politika, babalikan niya ng tulong itong mga tumulong sa kanya. Ngayon wala na kasi nag-away na rin sila. So may nagkakaso si Branchong, nasa abroad na. Ang sinasabi naman ni Norma, nung tumakas si Branchong, nadala lahat ng yaman niya. Siya ang may word balance, wala man na ipakita eh. Ganun lang, kumbaga... Pag dumaan sa Ortigas, yung building, hindi kayo, Ayun, madaan na kanya. Tapos nga nung bata daw siya dito, siya ang pinakasiga rito. Sabi ko, parang iba yung pagkakarinig ko sa nakakakilala. Parang hindi naman niya ina-acknowledge na masyado siya natira dito eh. Oh, hindi. Alam ko doon siya sa North. Pero mas mahaba ng buhay nga niya. Wala, parang edited yung dito, hindi niya ina-acknowledge masyado na tumira siya rito. Oo, hindi nga. Pero sabi niya, kahit magtanong kayo dyan sa Bangbang, dyan kami natira nung maliit pa ako, nandito ako. Yung gano'n lang kwento niya. Hindi binabatukan ng araw. Sabi pala si Norma, hindi. Sabi kila Lorenzo mismo, di ba? Yung basketball. Ang totoo pa pala no, tawag nila Lorenzo. Lorenzo, di ba? Lorenzo. Norman. Boss, ito yung conversation nung sa pamangkin ko. Yung mga kapatid ng lolo mo, sa mga kapatid ng lolo mo, sino ang buhay? Yung harapan ng bahay ni Dileng, na bakanting lote, dyan nakatayo ang bahay namin. Dyan ako pinanganak. Sa Lose. Sa kanya galing mismo. Oo. Dito pinaka. Sabi ng mga lolo mo, ako daw ang pinakasira ulo sa lahat ng Antonio. Dito, hindi ko na pwede sabihin to. Lagi Pero siya nagsabi dito siya pinanganak. Oo, yun na. Kachat ng pamangkin ko. Kasi dalawang birth certificate niya magkaiba eh. Lagi nila sinasabi, ako daw ang pinakasira ulo. Si Tito Eric mo lang ang kakampi ko. Kataros. Oo nga, hindi ka So yun, talagang dito siya. Yung birth certificate niya dito. Kasi may nag-send sa akin ng document. Birth certificate niya, Bangbang. Dito talaga. Tapos may isang lumabas, birth certificate niya, Bicol. Tapos yung patatlo, Baguio. Baguio. Falsification na yan. Oo. Yun nga yung inaano na kasi bakit nagkakaroon ng dalawang birth certificate ng isang tao? Okay lang yung alias ka. May birth certificate kang original. Yung Francis Leo niya, pinanganak siya September 29, Baguio City. Oo, Baguio City. Actually, gagamit yung ganyan birth Yung certificate Alejandro sa Norman, passport. Antonio, Sa emergency. July 28, Filipino, Gregorio del Pilar. Mountain Province. Yun. Mountain Province. Magkakaiba kasi ng date eh. Magkakaiba ng date. Maaaring pag ano yan, boss, kasi based sa experience namin yung mga nag-iiba ng birth certificate for passport purposes. For passport. Yung passport niya kasi, kaya may nagkaroon siya sa Baguio, yung kaibigan na si Jack Patti, siya nag-asikaso ng papeles noon. Para makapag-abroad. Para makapag-abroad. Tapos, siyempre, ay sa kwento niya, yung Norman Mangusi na yan, hindi pwedeng gamitin. Para nagkakaso nun eh. Kaya ano? Nag-isip sila ng ipelido ng Marcos, ginawa niya si Jack Patti nagbigay ng pangalang Francis. Siya naggawa ng pangalang ipelido Marcos. So, simula noon, yun na yung ginamit nila. Hindi si Doña Remy. Ang inano niya Oo. kasi Tapos ngayon sinasabi, sa pamangkin ko, yung hindi ko kasi na-screenshot. Tapos sabi niya, inampuin siya ng mga Marcoses. yun ang po siya ng mga Marcos. Marcoses. Iba-iba Oo, yung consistent yun. Iba-iba eh. Oo. Yun ang ano niya. Kaya ang hirap mag-trace. Hahanapin mo talaga lahat para ano. Hindi man tayo pwede gumawa ng kwento na ano. Hindi natin narinig sa kanya. Magulo, pag inconsistent. ibig Oo, sabihin, bahala kayo kung sino. Huwad oh. Gawa. Minsan kasi binara ko rin yan eh. Yung humingi ako ng tulong. Di ba? Alam natin ba siya. Benta ako bibigay ng sa kamag-anak. Isang tao muna. Patay niya na to, patay niya na. Patay niya na. Kwento. Ayun o. May gamit pa daw na Norman Marcos dapat dinugtungan ng tong para Norman Marcos
Tong. Ayan, Kuya Odileno at Kuya Makwan. Ayan, hello po sa inyo. Eliza Orihara. Oo, tama. Kipi. Kipi na lang. Kuya Randy Gorospe. Ayan, Chris Rose Babe. Andiyan pa rin. Si JJ ako, Pink Butterfly. Dumikit lang sa mayaman na. Nga po. Chris Jose, pa-shoutout po mula sa Japan, Shigaken at asawa ko dyan sa Bulacan. At sana talaga totoo na makulong yan si Kulaong. Ayan. Hintayin lang po natin. Alam nyo, ito walang bawi dito si Kulaong. Kasi yung nawala kay Kuya Erwin na kita na hindi binayaran ni Kulaong noong panahon ng pandemya, hindi niya pinasahod si Kuya Erwin, yung lahat ng kita na yon, lahat ng pera na yon, maibabalik ni Kuya Erwin Kayang-kaya, bakit? Performer to. At in demand ngayon si Kuya Erwin sa mga Christmas party, sa mga event. Noon nga nagpunta kami Boracay, nung chinat ko siya, nakita kami sa Boracay. May event siya doon. Siya ang host ng mga LGU event sa Quezon. So, si Kuya Erwin, makakabangon at makakabangon, yung perang nawala sa kanya, makukuha niya. At kaya nga ngayon, yung naibenta niya noon Toyota Corolla, ngayon meron na sasakyan si Kuya Erwin, Honda Civic yata, Honda City. So nakabawi na si Kuya Erwin. Pero si Kulaong, walang bawi dito kay Kuya Erwin. Kasi yung ginagawa ni Kuya Erwin ngayon na pagdurog dito kay Kulaong, walang rebat Paano mo marirebatan to? Mga kamag-anak mo to, mga pinsan mo, mga pinsang buo. Tapos ito yung mga kwento nila, Lorenzo ang pangalan ni Kulaong. Totoo yun, naririnig ko na noon yan kay Manuel Mejorada, kay Boss Mike Cervera, naririnig ko na yan. Tinatawag nila yan na Lorenzo. Jessica Balar, binansagan ng Lorenzo hango kay Saint Lorenzo Ruiz. Birthday ni Norman at date of death ni Saint Lorenzo Ruiz ay parehong September 29. Jeepney car wash boy noon si Norman, Lolo si Antonio Natubero. Kaya nga, yung mga kinukwento niya noon, Lolo Jose, na parang ang kinukwento niya, astig na astig si Lolo Jose. Ang nangyari, yung pala, yung Lolo Jose, tubero. Samantalang yung kwento niya noon, yung Lolo Jose niya, parang astigin, parang doon sa Ilocos, siga-siga, yung pala taga Bulacan. Diba? Kumbaga ito si Kulaong, talagang na-inspire po na magpanggap na Marcos kasi nga po, binabatok-batukan lang daw po nga noong araw. Ginagawang tukmul-tukmul lang noong kabataan nito. Kaya po itong si Kulaong, wala. Kumbaga, kutong lupa. Hindi po talaga pinanganak na trilyonaryo, hindi pinanganak na mayaman, at lalong-lalo nang hindi po ito Marcos. Hindi po siya Marcos. Kaya, kita nyo. Tignan nyo kung may isasagot dito si Kulaong dito kay Kuya Erwin. Pero ako, wala akong nakita sagot Kasi nga, paano mo madedebunk ang iyong mismong kamag-anak na alam kung ano ang katotohanan sa iyong pagkatao, diba? Napakahirap i-debunk niyan.